Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na balik-tanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya sa sakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro M. Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat nating ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya. Panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga Parish Organizations, dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at ayayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una,
magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, unang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan, at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamagitan ng paghubog sa iyo, sa pag-ugali namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe paglagpak sa lupay di na magbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.
Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dinig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi mabibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo ang lahat. Inialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sakatauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ang tripod ay isang aparatus na tatlo ang paa, gaya ng makikita natin dyan, na kung saan ginagamit para sa camera. Tatlong paa. Isipin na lang natin na pag kulang ang isang paa ay mabubuwal, hindi tatayo. Sa Kwaresma, sa 40 araw na pagkahanda upang tayo ay makabahagi ng lubusan sa pagkakaligtas natin sa pamagitan ng pagkakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Meron ding tripod, tatlong paa na gawain. Ang panalangin, ang pagbibigay limos, at ang pag-aayuno. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay nagtuturo sa atin tungkol sa panalangin.
Sabi ng kasulatan na hindi natin alam manalangin, kaya binibigay ng Panginoon ang kanyang Espiritu upang manalangin sa atin at upang itong panalangin ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang Espiritu ni Kristo, ang Diyos mismo, ang nagtuturo sa atin kung paano tayo manalangin. Kaya hindi tayo dapat manalangin ng maraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil, kundi anumang salita ang ating binibigkas ay sana galing sa Diyos. At saan ba natin makukuha ito kundi sa Biblia? Kundi sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At sa Ebanghelyo ngayon, nung naghingi ang mga alagad na turuan sila, si Jesus ay nagsabi, ganito kayo magdasal. At ang dasal na yon ay ang Ama namin. Ang Ama namin ay memoryado na natin. At kung minsan, parang hindi na natin binibigyan ng valuation. Parang hindi na masyadong mahalaga sa atin. Kung minsan siguro, nagjo-join tayo sa mga grupo na kung saan ang personal na panalangin ay binibigyang diin at parang pag nakarasal tayo ng personal na panalangin ay parang fulfilled tayo. At pag wala lang tayong inspirasyon, doon lang tayo pupunta sa Ama namin na sinasabi natin ng pamaraan na parang routine, parang hindi na, wala ng attention, wala ng appreciation. Ngunit ang Ama namin ang pinakadakilang panalangin sapagkat mismong Panginoon ang nagturo rito. At ang mga banal at ang mga santo, San Agustin, San Cipriano, San Agustin lalo na, nagsabi na lahat ng mga kailangan natin, lahat ng mga petitions natin, kung hindi yan kasali sa Our Father, hindi yan pakikinggan. Kung tutuusin naman, titignan natin ang 7 petitions ng Ama namin, doon na lahat. Lahat ng ating pananalangin ay mga variations lamang, but ibang pamaraan upang ibigkas itong 7 petitions ng Ama namin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito at sana sa buong Kwaresma, ang panalangin ay ating tandaan at gawaing hindi lamang isang aktibidad na ginagawa natin sa loob ng simbahan o kaya sa harap ng altar ng ating tahanan o kaya bago tayo kumain, kundi maging isang way of life, isang mode of living na hindi lamang recitation of prayers, memorization of prayers, kundi isang ugali ng buhay, a way of life. Na everyday, hindi lamang tayo nagbibigkas ng mga salita sa Diyos, kundi nakikinig tayo, nagbabasa ng Biblia sapagkat, sabi nga ni San Agustin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Kung nananalangin tayo, tayo ay nagsasalita sa Diyos. At ang mismong Diyos ay tumutulong sa atin upang ang ating panalangin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. At ito na nga ang Ama namin na siyang pinakakumpleto na panalangin. Sana bigyan natin ng tamang appreciation. Pasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng ganitong kagandang, katumpak, kakumpletong panalangin. At siguro mamayang gabi bago kayo matulog, yung paghiga niyo na sa inyong mga kama,
manalangin kayo ng isang Ama namin lamang. Isipin ninyo na si Jesus ay kasabay, katabi ninyo, na sabay-sabay kayong nananalangin sa Ama sa pamagitan ng panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Magsitayo ang lahat. Sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya't taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa ating harapan, sa Kanyang harapan, ang ating mga kahilingan. Ang ating itutugon, Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo naway laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan sa buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at naging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao na ay makaharap nawa ang Diyos sa kanyang tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyong pag-ibig at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang amin ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang pagkahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap ng pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kawanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Pablo VI, San Juan Pablo II, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa puso ko'y Pusong dalisay, likhain mo sa akin, sandiwang matatag, sa puso ko'y ihain, sa piling mo sa tuwina ko'y ilapit. Iwa mong banal, wag mong ipakain, Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dulong ng puso mo. Puso'y gawaran ng kaligtasan, at ibahin sa akin wagas na kalooban. Landas mo ay aking ihahayag, may sala sa'yo ay mapapanatag. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo, dulong ng puso mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahalagahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
sa isa't isa.